Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? At dito sa video na ito, pag-usapan natin at isi-share ko sa inyong mga kaibigan ang mga paraan kung paano po ang pag-apply dito sa Foodpanda Rider. So unang-una mga kaibigan, before ka mag-apply bilang isang Foodpanda Rider, dapat alam mo muna kung ano ang responsibilidad, ano ang trabaho dito sa Foodpanda Rider. Pangalawa, kung mag-apply ka sa Foodpanda Rider, dapat alam mo kung magkano ang kikitain mo dito. Dahil baka na-expect ka na malaki yung kikitain mo dito, tapos hindi pala kasya sa mga budgeting nyo bawat araw. So ito yung video na ito ang isang key kung para malaman mo mga kaibigan ang paraan paano sa pag-apply bilang isang Foodpanda Rider at magkano ang kita mo dito sa pagiging isang Foodpanda Rider. So kung bago pa lang kayo sa channel natin mga kaibigan, don't forget to subscribe para po updated po tayo sa mga video natin. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin kung ano ba yung trabaho bilang isang Foodpanda Rider at paano ba ito ginagawa ang trabahong to. So dito sa Foodpanda mga kaibigan, before ka mag-apply dapat meron kang motor. Dahil ito yung motor na gagamitin mo sa pag-deliver ng pagkain. Pangalawa, dapat meron kang lisensya na professional driver license dahil ang pag-deliver ng pagkain mga kaibigan, ito hindi po private na paggamit ng motorsiklo. Ang ibig sabihin dito po, ikaw ay empleyado, ikaw ay nagtatrabaho, gamit yung motorsiklo mo. Kaya for example, kung mayroong highway patrol, mayroong LTO, so pag mayroong checkpoint mga kaibigan, pasok ka pa rin sa tinatawag na violation dahil non-pro ang driver license mo. So pangatlo mga kaibigan, dito sa Foodpanda, kailangan mo na mayroon ka talagang tinatawag na hard work dito. Dahil dito sa Foodpanda, naka-base sa performance mo ang kinikikitain mo bawat araw. Dahil kung ikaw ay batch 4 mga kaibigan, ito yung batch 4, ito yung batch na pinaka lowest batch mga kaibigan at halos wala ka nang kikitain dito dahil hindi ka nga makaka-duty everyday dahil ikaw ay batch 4. So yung batch 4 mga kaibigan, ito yung tinatawag na reliever lamang. Kung ang batch 1, batch 2, batch 3 ay mag-absent dahil may importanteng nalakarin, so ikaw yung batch 4, posible na ikaw yung makaka-duty mga kaibigan. So ibig sabihin nito, kung ikaw ay batch 4, reliever ka lang. So ang magandang batch mga kaibigan, itong tinatawag na batch 3. So itong batch 3, makaka-duty ka dito mga kaibigan ng 2, 3, 4 o 5 araw sa loob ng isang linggo. So pangatlong mga kaibigan, pangatlong batch is batch 2. So dito sa batch 2, magandang batch na to mga kaibigan dahil maganda ito dahil makaka-duty ka dito araw-araw at walang kaagaw sa iyo sa pagkuha ng schedule. So ang pinaka-top na batch mga kaibigan, itong tinatawag na batch 1. Dito sa batch 1, kung ikaw ay batch 1 mga kaibigan, mayroon kang mga incentive na makukuha sa bawat pag-deliver mo ng pagkain. So yan yung mga tinatawag natin dito na batch. Sa susunod mga kaibigan, magkano ba ang sinasahod dito sa Foodpanda? Ang sinasahod ng batch 4 at saka sinasahod ng batch 1, parehas lang ba? So para sa akin mga kaibigan, sa experience ko, ang sinasahod ng batch 1 at saka batch 4 magkaparehas lang po. So yung advantage lang ng batch 1 dahil ang batch 1 makaka-duty ka araw-araw, ang batch 4 makaka-duty ka lang mga kaibigan pag mayroong mag-absent at yung shift na sanay doon sa batch 1, batch 2, batch 3 na sila ay mag-absent sa iyo ibibigay, so diyan ka makaka-duty. So ito yung mga tips ko mga kaibigan tuwing batch 4 ka is kailangan mo, kung mataas yung batch mo, kailangan mo makipagkaibigan. So magbigay ka ng mga shift, ng mga schedule, yung mga day off mo sa kaibigan mo dahil pag ikaw naman ang nasa baba, ikaw na naman ang manghingi ng schedule para makaka-duty ka, manghingi ka ng schedule doon sa mga kaibigan mo na binigyan mo ng shift nung ikaw ay mataas yung batch mo. So dito naman sa kinikita dito sa Foodpanda mga kaibigan, para lang sa akin para sa akin, okay dito sa Foodpanda. Kung wala kang business, kung wala kang inatupag sa araw-araw na sa buhay na parang hindi ka busy, so maganda dito mga kaibigan dito sa Foodpanda dahil kung ikaw makaka-duty ng 8 hours to 12 hours a day, so meron ka lang sigurado mga kaibigan, meron kang 1,000 pesos per day.
1,000 pesos per day yung kinikitain mo above. So for example, meron nagtanong sa akin, pag wala pong delivery pay, wala pong delivery, wala po bang sahod? So kung walang delivery ka mga kaibigan sa loob ng isang araw kahit isa, so masasahod ka pa rin kung 12 hours yung ano mo, yung duty mo, yung shift mo. So mayroon kang mga 800 to 700 pesos matanggap mula kay Foodpanda. Dahil binabayaran ni Foodpanda ng 55 pesos per hour. Yes, 55 pesos per hour yung bayad ni Foodpanda kung ikaw ay walang deliver. So sa loob ng 10 hours, so meron kang 55 is 10 hours, meron kang 550. So kung 12 hours, so meron kang 600 pesos mga kaibigan na income kahit hindi ka napasukan ng order. So dito sa Foodpanda, maganda po dito ang kinikita mga kaibigan. Kaya kung gusto nyo mag-apply na kayo. At sa baba, ilagay ko yung link. I-click nyo yan mga kaibigan. I-submit mo lahat yung mga requirements na hiningi ni Foodpanda. So ito yung mga requirements mga kaibigan. Driver's license, to valid ID, TIN number, NBI, at saka TIN number, NBI, at saka ano pa to? TIN number, TIN ID, yes, at saka driver license. Yan lang mga kaibigan yung requirements sa Foodpanda at madali lang po ito pasukin pag kumpleto na po yung requirements mo at yung area na in-applyan mo ay kulang po ng rider. So maraming salamat. Ito yung inyong kaibigan, isang Foodpanda rider po dito sa Baybay City. Ride safe po kayong lahat at sana po papalarin po kayong makapasok dito sa Foodpanda. Shalom po, maraming salamat.